Hello mga kababayan, narinig niyo na ba ang istorya ni Boda Fandi? Kung hindi pa, halina at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Si Mona Fandi ay pinanganak noong January 1, 1956 sa Kamar, Malaysia. At siya ay namatay sa edad ng 45 anyos. Pinapangarap ni Mona ang maging isang superstar. At dahil dito, pinasok niya ang mundo ng showbiz. Nag-try din si Mona na maging isang singer sa Malaysia. At dahil hindi sinuwerte si Mona sa pagiging isang superstar, ito ay nauwi sa pangungulam. At ang kanyang asawa na si Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman ay naging katulong niya sa kanyang pangungulam. Sila ay naging shaman sa Malaysia o tinatawag na bomo. Marami silang naging kliyenteng mayayaman sa Malaysia. Isa sa kanilang mga naging kliyente ay si Maslan Idris na isang politician sa Malaysia. Nang makatanggap na si Mona at ang kanyang asawa ng malaking pera mula kay Maslan Idris, at dito nga ay dinala nila ang politicians sa kanilang bahay para sa isang ritual. At nang makarating ang politicians sa kanilang bahay, pinahiga nila ito sa sahig. Habang nakahiga ito sa sahig, sinabi ni Mona na ipikit ng politician ang kanyang mga mata at mag-imagine ng perang nahuhulog mula sa langit. Habang nakapikit ang mata ng politician, sinibak nila ang ulo nito gamit ang malaking talakol. Sa kanila pinaghiwa-hiwalay ang balat nito at ang katawan. Pinaniniwala ang kinain ni Mona kasama ang kanyang asawa ang ibang parte ng katawan dahil hindi na nila makita ang ibang parte ng katawan. Sinentensyahan si Mona pati na ang kanyang asawa ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa halip na itago ni Mona ang kanyang mukha sa mga interview nang siya ay madakip, nakukuha pa nitong umiti sa publiko at mag-post sa kamera. At ang batas sa Malaysia bilang isang Muslim country, pinatawan ang mag-asawa ng kamatayan. Dito nga ay binigti nila ang dalawang mag-asawa. After niyang marinig ang kanyang ultimatum, nagpasalamat si Mona sa lahat ng kapwa niya Malaysian. Sinabi niya na I am happy and thank you to all Malaysians. At bago nga bigtiin si Mona, sinabi niya na I will never die. Hinding-hindi siya mamamatay. Dagdag pa rito, si Mona ay nakaranas ng marangyang buhay. At dahil dito nagkaroon siya ng mamahaling mga sasakyan at mansyon. At sa mga gustong talakayin pa ang buhay ni Mona Fandi, huwag mahihiyang mag-comment sa ibaba ng aking video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like and comment.